kasayan, XRM110, XRM125. Magpapalit tayo ng brake pump. Kasayan, dumating na yung order natin na brake pump. Magpapalit tayo. Hindi siya kasayan. No? Dito, kailangan natin ng gumamit ng tools na number 12. Kailangan may number 12 tayo rito ha. Ito. Ganito muna yung unang gagawin natin. Tanggalin natin to. Yan. Dito, tutulo yung ano niya, yung fluid niya na. Tapos i-ready na natin to. Ito siya ha. Ito. Ito yung pormahan natin ha. Tanggalin natin to. Ito muna yung una natin gagawin para mas madali. Ayan, tutulo yung fluid niya. Pupunasan lang natin yan. Lalo kung may nagpintura kayo, huwag yung papatuluan ha. Palisin natin. Ayan ha. Isin natin to. Ikabit natin yung bago. Tapos lagay natin dito. Sasayan na. Ganito lang muna yung unang gagawin natin dito. Siyempre dito kailangan natin dito ng fluid. Extra fluid. DOT3 o DOT4. Pag may pintura yung ganito nyo ha, kailangan mabasa nyo kagad ito ng tubig. Ito. Ito rim to, wala namang problema yan. Pampalinis pa nga ng kalawang to eh. Pero pag yung mga pinturado, huwag nyo papatuluan. Kung matuluan, linisan nyo kagad ang tubig. Ito yung pormahan niya, kailangan nakaayos to ha. Pansinin nyo ha. Yan. Dapat nakakawit to rito. Ito yung pinakakuntil na to. Nakapasok to rito ha. Kung sakaling ito nakalutang, to, yung iba kasi nakalutang to, nakausog dito, itong pinakabolaw ha, itong pinaka-piston nya. Tutulak lang natin yan ng mga flat screw. O kaya kung gagana yung tools natin, tutulak lang natin siyang pag ganun. Ito nakalubog naman to eh. Ito nakapasok to rito ha. Yan ang pormahan niya. Yan. Para pag sinalpak natin, kasya na siya agad siya. Tuturnilyo na lang natin. Tanggalin lang natin dalawang tornilyo. 12 lang ang tools nyo rito. Hindi na natin kakatad na madali lang naman tanggalin tornilyo nito. Ito. Ayan, nakalas na natin. Salpak lang natin to. Tapos tutok lang din natin yung tornilyo. Huwag nyo higpitan yung yung isa na tuloy-tuloy kailangan papalit-palit lang.
Tapos dito tayo pupunta sa taas. Bubuhusan nyo lang yung ano ha, yung natuluan, lalo pag bahay pinturado. Tubig lang, okay na yung tubig. Saalin nyo lang siya. Tapos dito, piga-piga tayo dito. Ayan, walang pwersa yan. Kasi mawas na yung fluid natin. Dito, pagbubukas tayo rito. Pabuksan natin to gamit ang pili pa na katulad nito. Kasi tanggal natin yung tornilyo, angat na natin siya. Tapos ito yung paglalagay natin ng fluid. Ito yung pabababain natin. Dito kailangan hindi matuluan tong mga cover natin kasi maano siya. Mababakbak. Ayan, pwede nyo kagad basahin nyo kagad siya ng tubig para kung sakaling may tutulong sa kanya. Matatanggal agad. So, sasalinan lang natin siya. Tapos piga-piga lang tayo hanggang sa bumaba. Tandaan ang piga para di tatalsik yung fluid. Makikita nyo naman siya kasi bubula siya bababa siya, bababa yung fluid papunta ron sa ating brake pump. Kung siya yung tumatalsik yung mga natatamaan niya, papahidan niya yan. Basahin niya siya ng tubig. Pwede rin naman di may sabon. Kaya pag naramdaman niya na tumitigas na siya, pwede niyo na siya uling dagdagan. Dagdagan natin, tapos tatakpan na natin siya. Palang ginamit natin sa harapan na sa brake na to, sa may harapan. Ano to pang tawag dito. Honda Beat. Pang Honda Beat to. Tapos yung pangalan yung pangalan niya, kailangan nakaharap sa inyo pag nakaupo kayo sa driver seat. Yung mga letra dito. Sa pagtornilyo nito, tamang higpit lang. Huwag nyo siyang higpitan ng sagad na sagad. Tama lang kasi pagka maglalagay kayo ng fluid, mahirap siya tanggalin. Kailangan tamang higpit lang, tsaka hindi nyo masugatan yung yung screw nya. Pag higpit natin, mapapansin nyo mayroon tumulo. Kaya may tumulo dyan tamang lang. Hindi natin po pero sa ilalim mahigpit kasi mayroon namang rubber yan. Agap lang kayo dyan sa tubig. Siyempre, kung may sabon yung pabubuhos nyo, mas maganda rin. Tapos, pump lang ulit tayo ng pump. Yan, pansinin nyo, tumigas na siya. Ayan, tumigas na. Tapos angat natin.
Testing. Angat natin. Piga. 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 Okay. As testing natin nakababa. Ganun lang kasayan yung pagkakabit ng brake pump sa XRM 110, XRM 125. Ang gagamitin nyo kasi yung nakahiwalay ha. Pag bibili kayo, brake pump lang talaga. Huwag yung gagamitin nyo yung one set na low budget. Sirain yung ganito nya. Kadalasan nalalaglag yung pad. Katulad nito. So kadalasang sakit nito, nalalaglag to. Nalalaglag yan. Kaya hindi magandang klase yung murahin na one set siya tapos kukunin mo lang yung ganito. Mas maganda yung yung nakahiwalay na ganito. Kung may pambili ng original, syempre mas maganda. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.